Pwede, kumuha kayo lahat. Okay, sir. Yes. Continue. Ako, okay nandito. Okay. Bago sa lahat, sir, Wait, kausapin ko. bago sa lahat, magpakilala muna Yes, tayo. ako po si Jeffrey Balsan, ang OFW Assistance Advocates Leader. Chairman po ng OFW Assistance Advocates Leader. Napakatagal ko na po pinaglalaban tong balikbayan boxes scam. Kasi I have 15 chat box na ang bawat isa nasa 100 mahigit. Pero until now, hindi pa rin nabibigyan ng solusyon yung ating balikbayan boxes. So kung saan na ako lumapit, media, nilapit na sa media, mayroon pang iba na lumapit na kay Rapi Tulfo, nagbigay ng referral dalhin sa Bureau of Customs, wala pong nangyayari. So ang ginawa ko, total nung umuwi ako rito, sa akin sila lumapit, pinush ko ng pinush until now. Nakikipaglaban ako rito sa Senado, nailapit ko na kay sa ating mga senador. Pero nung nag-request tayo ng letter na magkaroon ng resolution, kasi gusto ko magkaroon ng investigasyon. So, until now, wala pa rin investigasyon. Ang nangyari, naglabas ng resolution si Senator Lito Lapid. Nagulat na lang ako, walang nangyayaring investigasyon. Yung pala, binitiwan na ni Senator Lito Lapid. Pinasa na niya sa committee ni Rapi Tulfo. Makita-kita ko nung mga nakapost sa TikTok, kaalyado pala ng BBM si Lito Lapid. Pero sir, may tanong ako, nung panahon ni previous President Rodrigo Duterte, nangyayari ba ito? Takot sila eh. Wala, hindi Takot sila. nangyayari, Alam sir. mo, ito rin, gusto kong sabihin din ha. Hindi ito Sa nangyayari. 13 years ko sa OFW, nung naupo lang din si Tatay Duterte, doon ko lang na lasap na mahal kami ng bayang Pilipinas. Mahal na mahal kami ng presidente namin. Tama. Kasi sa akin, na-experience na more than 12 years na rin akong OFW sa apat na bansa. Pero hindi ko naranasan yung ganitong, pag pinadala mo yung OFW box mo, legal naman yung pag-send mo, tapos ititingga nila dyan sa kuwan. Dapat ididimanda sila. Dapat sana. Kaya nga Ididimanda sila ng gusto ko magkaroon ng OFW. investigasyon. Kasi dyan sa investigasyon sa Senado, magkakaroon tayo ng oath. So kailangan nakataas yung mga kamay natin. Bawal tayo magsinungaling. So hindi sila makakapagsinungaling kung nasaan na yung mga bagay. Kasi may hawak po ako, yung mga bagahe po ng mga OFW is naibenta na. Ano na po nangyari ngayon? Wala na. Kaya nandito po ako ngayon kasi tumawag ako ng Huwebes, pinapabalik nila ako sa legislative ni Rapi Tulfo at sa legislative ni Lito Lapid para alamin po kung kailan magkakaroon ng hearing. Yun lang po, kaya nandito po ako ngayon. So, yun lang po muna sasabihin ko. At panawagan ko kay sa ating mahal na Pangulong Duterte, sana po panahon na rin ang pagkakaisa natin at mabalik po kayo sa pwesto para sa aming mga OFW. Dahil Tama. nung naupo kayo, doon po namin nalasap na mahal niyo po kaming mga OFW. Ngayon po, Bilang OFW din. Doon yun nararamdaman, sir, yung kung gaano ka makamasa si Pangulo Digong. Noon, kagaya ng tanimbala, sa airport nung panahon lang ni Pangulong Thank you, Duterte. sir. Okay. Oh, sige. Ang Galing. luminis ang airport na kami noon, pagkakuan, obligado kami ipaparol ng plastic yung mga box namin. Ano ba meron sa tanimbala sa airport? Ano ba yung anong eksena doon? Sinisiksikan nila ng bala kahit nakaparol yun ng plastic yung box mo. Oh. Panahon lang ni Pangulong Duterte, isang salita lang ni Pangulong Duterte, kahit kung panahon ni Pinoy ko kumpara, kahit ang salita ni Pinoy, walang naniniwala. Isa lang salita ni Pangulong Duterte, ganito, pag hindi kayo tumigil, ipakain ko yung bala sa inyo. O, tigil sila lahat. Ganon din yung box na yan. Kung yung box na yan ay nagkaisa ang mga OFW, walang mangyari dito sa hearing na yan. Kung ang tao ang may-ari ng box na bilang OFW, idibanda nyo yung carrier. Yung carrier ng box nyo, kasi bayad na magmula din sa origin yan eh. Hindi na kailangan, may insurance yan. Hindi na kailangan idadapa natin sa Senate o saan man yung committee dyan. Dahil yan,
fully paid nyo na yan. Kaya wala kung yan, kaya sila dyan sa Senado, alam naman natin trabaho nila. Ay, so, Na nagpuputas na sila ng upuan dyan. May papakita lang ako sa inyo, ha? legit. May papakita lang ako sa inyo. Ito, nagbigay na naman ng referral para dalhin sa custom. Ilang referral na po yung naging hawak namin para dalhin sa custom. Pinapansin ba sa custom? Hindi po pinapansin sa custom. Walang mangyayari. Kilala niyo na po ba yan sa custom, sir? Useless lang din ito. Useless lang din ito. Sinasabi ko na sa inyo, useless lang yung referral na ano. Hindi kayo viral, 9 years, ay kayo papansinin yan. Kailangan muna mag-viral ang issue. Hindi nyo ba napapansin? Kaya kailangan